Hello, miracle workers! Welcome to another special episode of Unlocking Miracles, Janaji's Guide to Life, Love, and Leadership. And for this episode, I have invited somebody who has influenced me, especially in the world of networking, business networking at that. He is a good friend. So let me briefly introduce. So he is the managing director of Stonehenge Manpower. Before that, going into business, he is a banker before and was able to rose up the corporate ladder because of hard work, determination, and persistence. I've known him as somebody who is really a man of God and able to really love his family, prioritize his family above all the things that he is doing. And I am so proud because I was able, he is one of my first mentors in BNI, wherein I was able to learn a lot from him in terms of listening and being able to relate to people. No? So, friends, help me welcome here at Unlocking Miracles a good friend of mine, JC Camaso. Hey, Hey, thank hey. you, Jan. Thank you for having me. Yeah, and finally, what are you grateful for today, JC? I'm so grateful because, as I mentioned um, earlier, no, off air, um, I think we were able to close two new clients today. Woo! Amazing. So thank God. Despite the all the traffic that you went through. Yeah, yeah. Sulit, sulit. It's all I would attribute it to the grace of God, no, that despite our uh tardiness. Di ba tardiness yun eh. Late lang talaga kami nakarating dahil sobrang traffic, and then the client was very patient and still eager to really meet us, and thank God we're able to really satisfy and answer his questions. So hence gusto niyang Done i-engage yung services deal. namin. Para sa Yep, inyo talaga 'yon. Oh, para sa yeah, inyo talaga 'yan, 'di ba? Kasi nga naman sabi nila, you attract the clients that you are, 'di ba? Oh, so agree. kung 'di ba, kung talagang good people naman kayo, you deserve the best clients. Okay, so we're here at Unlocking Miracles and I'm so grateful kasi finally nagkaroon na tayo ng time to do this episode and makapag-share ka ng mga miracle stories. But before that, can you briefly share to our audience, our listeners, sino ba si JC? No? Ano ba yung, briefly tell us, ano ba yung journey mo bago ka nag-go into entrepreneurship? Yan, go ahead. Oh yeah, syempre, um, almost all naman sa atin is we go through employment, no. Not all are privileged or given the opportunity to go straight to business. And then I'm very grateful naman of my experience because I was able to gain a lot of knowledge, especially about leadership, no? And so that I'll be able also to lead my company and my staff in the office. Marami talaga akong natutunan, intangibles like yung pag-stress ka, yung quick thinking, 'di ba? Pressure, under pressure, poise ka pa rin kasi hindi Smile pa rin. pwedeng, 'di ba? Hindi pwedeng bigla kang tumiklop, mag-breakdown doon because hindi because maraming umaasa sa iyo. So you Mm. have to be strong for them, and more importantly for yourself eh. Hindi naman sa ibang tao, para din naman sa sarili mo talaga. And now, para na sa pamilya ko.
So yun, hardworking. Um, in fact, si Mrs. dati nagrereklamo siya because I'm very dedicated to my work. I leave house to go to Makati kasi QC kami. Makati ako pumapasok mga 5 past 5 a.m. Basta kailangan hindi pwedeng maabutan ako ng 6 a.m. sa house. So before 6 na past 5 nakaalis na ako niyan. Kasi alam naman natin the traffic is ano yun, exponential eh. Every minute na late ka umaalis, Yes. hindi rin 1 minute yung ano mo eh. It's 5 minutes. Every minute, 5 minutes ang Yes. effect niya. So that's why I leave house mga ganun ka early. And sobrang early ka rin nakakarating sa office, mga 7 a.m. Ako yung pinakauna. Okay. Now, at Ikaw least, di nagbubukas ba? ng tindahan. Yes, ako talaga. And then, at least, relax ako. Di ako stress na magmamadali. Nagagawa ko ng gusto kong gawin. Di ba? Pagsimula na akong trabaho, pagdasal ka pa, di ba? Nakakain ka. And ang nireklamo kasi ni wife is, umaalis ako ng office 9, 10 p.m. Ulit na rin. Ah, yes, kasi um very very dedicated nga ako sa work ko. Gusto ko na-review ko lahat. So hindi ayokong Hindi ka merong nag-uuwi ng makalusot sa akin. trabaho. Hindi ka nag-uuwi ng trabaho. Nag-uuwi. Nag-uuwi pa Nag-uuwi rin ka rin despite ng that. trabaho. Yes. Yes. Wow. Oo. I think So, ganun ano yata naman mga yun? ano Wala eh. namang Mga certified public accountants, CPAs, ganun yata ay, ang hindi, parang hindi. training sa Hindi, inyo, no? hindi. Hindi. Ano lang ako, normal, ah, doon, magagawang Pilipino. Normal na manggagawang Pilipino, ah. Okay. And bakit ba ano Ayun, so was that was the compelling why you decided to leave corporate? Yun ba yung rason? ika. Thank you for asking that question, Janice. No? Because one of the many pain points is when there's an important event in my family, no, that I should not miss. Siyempre, may boss ka, magpapaalam ka na Mm. mag-leave. And sometimes it's very sad that hindi ka papayagan. Kasi nga, Oh. kailangan ka sa office. Kailangan ka sa work. Eh, kailangan ka rin ng pamilya mo eh. Mm. 'Di ba? So, talagang ano siya, dilemma, no? Torn ka, no? Between ano ba talaga priority mo? So, example, ah, ano lang yan, parang ribbon lang ipipin sa maliit mong anak, 'di ba? Mga ganyan. Tapos, Oh, di ka yeah. papayagan. So, very painful yon. One of the reasons why I left the job that I really love because paano ano yun eh, 'di ba? As kung business owner ka na, 'di ba? Yung you will have the freedom to do what you want and to shape, 'di ba? Your life, your future. So and being a business owner allows you to provide more, 'di ba? For the family. Ganun naman yun eh. Yes. And at the same time, kung talagang gagalingan mo dyan sa ginagawa mo, you'll have the chance also to make an impact, di ba? In the society, the community, in the industry. Ganda. So yun pala yun. It's so how long were you in the corporate world nga? Ilang years ka before you decide to Actually, I was so blessed, no? Despite na hindi ako sobrang tagal, but mabilis yung akyat ko, wow. mabilis yung promotion ko. Mm-mm. So, I will not um, tell how many years exactly, but ang masasabi ko lang is, hindi ako nakakuha ng retirement pay. Yun lang. When I So left, mga wala akong natanggap
Less than 10 years siya. Mga ganun. less than, Less less than. than. Yeah. Mm. Yeah, I can totally relate to what you were sharing because I for myself, 'di ba, nagtrabaho din ako sa isang mundo wherein it's all work and no Yeah. time for family, no time to go to service, to church and all that. So, but you like just like you, I love what I do. Parang nando tayo siguro sa stage ng alam mo yun, pag gusto mong isang bagay, talagang wala kang pakialam sa time. Alam mo yun, wala kang pakialam sa mga kasi ano ka eh, engrossed ka at something eh. Pero it will come to a point talaga that you realize that time is the most valuable asset that you have, right? That you can If I never may bring add, back. if I may add, Jans, if I may add, nabanggit mo kasi yung time. Yun, wala talaga akong time sa mga bata. Okay, kasi, di ba, I've shared anong oras ako umaalis, anong oras din ako umuwi. Yeah. So, Oh, nangyari talaga sa akin, yung sabi nila na pag umalis ka, tulog pa yung anak ko. Pag uwi mo, tulog na. oh Okay. So, yes. wala kang time. Anong sabi nila? You have the weekend naman to Oh, spend bawi. time with them. Actually, hindi. So, sobrang Hindi. pagod mo. I don't know if you have experienced this. You want to have your entire Saturday, di ba? Itutulog mo na Na lang. gusto mo matulog, gusto mong bumawi, di ba? Kasi pagod na pagod ka eh. And then come Sunday, you have your, di ba, church obligation, di ba? Yes. Aalis kayo. Walang time to really to spend time to talk to your children, to talk to your wife, which is equally important, 'di ba? To spend time each. Talaga 'yan. Hindi pwedeng nauuna si children, tsaka lang si wife. Hindi pwede 'yon. Equal talaga 'yon. Hmm. So it's a combination of quality and quantity time. Hindi pwedeng Yep. quality lang, 'di ba? Na parang once a week mo lang kayo magkikita, magsasama, mag-spend time. So it's really an intentional way of doing it. And ngayon, And because you're into business na, mas marami ka ng time with your family, right? should I say it's more flexible than Flexible. nasa employed ka. Ah, depende kasi sa iyo eh. Because kung paano mo siya i-manage. Kasi pwede naman ganun pa rin. Babad ka pa rin sa office. Kasi this is your business, 'di ba? Yes. This is your resources. You have to protect this. But maraming ways eh. You can involve your family, 'di ba? Pwede mo isama sila sa Kasama sa office, work, 'di ba? yes. Oh, hindi katulad dati, bawal 'yun. Oo. Yeah, yun yung parang kagandahan, no? Because you own your time and at the same time, syempre you own the business, di ba? So, you can do that. Di ba? O, ano tayo, labas tayo habang working hours pa. Okay lang yan, di ba? Right. May, punta tayo sa mall, ganyan, may bibilin or may, di ba? So, okay lang. So, yeah. So, I'm interested to know ano may mga kwento mo na pwede mong i-share sa audience natin, JC, in terms of miracle stories. No, it could be big, it could be small, something that can, kung baka sabihin natin na tumatatak talaga sa'yo na hindi mo makalimutan or something that you always share to other people to inspire them. Go ahead. Yeah, I'm sure there are a lot of miracles, no? Kasi every day naman God, 'di ba? Uh, is making miracles to us, True. but one of the many and no, among the many na tumatak talaga sa akin is how the company started, and meron pang isa, but I should share this first, no. And by the way, kami ni Wifey, uh, when we started the company, uh, we always do things together. So, 'di ba, at least magkasama pa rin kami, 'di ba? So,
Ngayon, ito si Stonehenge kasi, Stonehenge Manpower, now is operating uh, NCR, Region 3, and we're going south na, Region 4. Thank God for the opportunity. But this company really started in Region 3, particularly in Pampanga. Kasi si wife is Kapampangan. Okay? Now, with our um, uh, parang intention na ba na makatulong, 'di ba? Parang uh, naisip namin kasi we know hindi na naabutan or baka hindi na alam ng mga kabataan ngayon na Pampanga before was greatly affected and devastated by the eruption of Mount Pinatubo. So Yeah. maraming they call it lahar kasi yung lahar it's like a mud flow para lang siyang baha. So tataas yung tubig, baha. But the following day, it becomes as hard as concrete. So lulubog yung bahay, matatabunan. So maraming naapektuhan yan. And then what the government did sa mga apektadong mga kapampangan is, siyempre wala silang bahay. So they made a resettlement area. So naggumawa ng mga pabahay ang government doon nga para itsura, di ba? Para doon sila. So doon nagsimula, naisip namin na itong mga to previously affected by the the eruption, and then nakita namin na medyo kulang sa employment kasi walang ginagawa eh. Nakikita na yung buong araw nandun lang sa labas. Di ba? Na hindi pa uso ang term na marites noon, eh silang marites na sila during that time. So, naisip namin, how can we help them to make their time more constructive? 'Di ba? Na makakatulong para sa kanila. So, we thought of creating work for them through this manpower. So, nung naghanap kami ng client na pwedeng mapapasukan nila, and nung nag-job fair kami, inuna talaga namin yung mga resettlement area. Doon nagsimula talaga si Stonehenge. Yun. Uh, right now, siyempre, kahit saan na, mag-job fair kami kahit saan. Pero dati, sila talaga yung may inuna namin. And we're very, very proud and grateful to see na kahit pa paano, nag-i-improve, nakikita namin, nag-i-improve yung buhay nila kasi meron ng work eh. Diba? They're able to at least provide for their family, na napagpapaaral nila na maayos yung mga anak nila, 'di ba? Napapakain nila at least ng mga kahit papaano healthy man lang na pagkain, 'di ba? That brings us a certain degree of joy and happiness, 'di ba? And pride na kahit papaano where we have contributed to that. So we were able to touch some people's lives. So yun yung hindi kita marinig diyan, sorry. Uh, Eto, meron na. Ayun, nawala yata yan, ka. yan, yan, yan. So, well, actually, yun yung nagugustuhan ko talaga helping entrepreneurs or business owners eh. Kasi, di ba, you're helping a lot of families, 'di ba? Mm, You're helping a lot of families by employing them. So kapag lumaki yung business mo talaga, nag-expand ka talaga, ibig sabihin lang nun, you'll be hiring more people. And you'll be providing correct. jobs, you're providing more food on the table, more kids will Right. be makapag-aral yung mga bata, 'di ba? Makakapag-fulfill tayo ng mga dreams. So ganun yung impact na ginagawa natin as business owners. And kaya ang ganda ng mission pala at ang starting point ng Stonehenge. How many years na nga ang Stonehenge right now? 15 going 16. Oh, malapit na pala mag-debut. Bawal pa mag-boyfriend. So ngayon, recently, you're more on focused on ano nang siniserve ninyo? Mga Ah, um,
great question again, Jans. No? Ano mo, you, you, you're asking the right questions. Definitely, this is not scripted, no? Ang galing ng mga tanong mo kasi ah, ang question is, ano na yung focus namin ngayon? Okay. Previously, we're focusing kasi on industrial na mga companies. No? Kasi as a manpower services, commonly known as agency, so ina-outsource sa amin yung ibang mga jobs. Okay? So kami yung gumagawa and then pinapasa namin yun sa in parang factory setup. Okay. Now, we pivoted because of what happened to us during pandemic. Yeah. And I would consider this also another miracle story because we're at the brink of really closing the company kasi our biggest client was affected, hence kami also apektado din. And during that time, where everybody is confused and afraid, nakadagdag pa to, uh, we were forced to retrench 600 employees. So imagine that, no? Wow. So, uh, u- 'di ba, sa mga uncertainties na nangyayari, na di mo alam kung mabubuhay ka pa. 'Di ba? Remember sa Yeah. nung pandemic, 'di ba? Ano Oo. nangyari sa atin dito? Ano? O, Scary. tapos magre-retrench ka pa. Anong gagawin? By God's grace, with constant prayer, no, and faith sa Kanya, so we just hold on. Um, hindi, never na, oh, kailangan namin i-let go yung mga tao kasi wala na naman silang papasukan. Di ba? Ah, it's unfair to us na papasahurin namin sila. Wala naman kaming Ng pampasahod income. sa kanila. Yes. Yes. So we really have to let them go. But one thing that we did is all our admin people, wala kaming tinanggal talaga. Retain nyo naman. Kahit na, yes, kasi those are our loyal employees na with us through thick and thin, na matagal na talaga sa amin. So, tinawid talaga namin sila. Kahit wala silang trabaho, di sila pumapasok sa office. Dahil lockdown eh. Nagbibigay pa rin kami sa kanila para makatulong, pambili nila ng pagkain nila. And alam mo, sobrang hirap nun kasi dagdag pa as a business person, and when you're trying to manage your cash flow, sometimes your funding are hindi naman internal, 'di ba? And most business people, they have external fundings. So paano 'yun? Through bank loans. Normal naman 'yun eh. Wala naman sigurong ah yung mga negosyante na kailangan ng malaking pera na sa kanya lang galing. So, siguro merong iilan doon, but karamihan, nag-finance by bank loans yun. So, laki ng problema namin noon kasi nagjuju si Judith. Judith. Dumarating si Judith. Si bank naman, walang patawad yan eh. Pag dumating si Judith, talagang by hook or by crook, dapat magbayad na. Paano kami magbabayad? Wala na kaming income. So, by God's grace, I don't know how we're able to really hurdle it. But andito kami ngayon, trying, we survive and we're trying to thrive. Wow. Beautiful. Beautiful story. Talagang, minsan talaga, akala mo yung imposible, no? Posible palang mangyari. Because, Yep, siguro nga, yeah, tama yung pinoint out mo because of faith, prayer. At of yep, course, I yep. believe also because of your hard work din. Diba? Kasi wala namang mangyayari kung wala din tayong gagawin. So one of the, ano yung parang, I- ano pa yung nakatulong sa inyo para maitawid niyo yung business na yan? Apart from yung grace ni God. Hindi, wala. Yun lang talaga. Ah, It's all God. Kasi, tama naman sabi mo, faith, and then, action. work hard. Di ba?
but your response, di ba, to the call, ganun yun eh. You pray, and then, di ba, as we all know, hindi naman magsasalita si God sa atin directly, di Yes. ba? He answers our prayers in so many different ways, no? Yes. Apart from audible na words. So, you're praying. I'm sure you have inkling na malamang ito yung answer niya. And then, react, di ba? You act right away. Oh. Ito gawin mo, ito gawin mo, ito gawin mo, ito gawin mo. But wala talaga dyan. It's all grace of God dyan. Kasi kung wala, hindi namin kakayanin yun. Hindi namin alam kung paano talaga itawid yun. Nice. So, parang doon na pumapasok yung how sensitive you are to God's calling and God's leading. Diba? Kasi minsan, Yep. abot ka rin sa point na give up ko na kaya to? Parang gano'n, no? Pero alam mo clear sa mind mo yung mission mo. Bakit mo tinayo tong business na to? 'Di ba? So, minsan, yung work that, being spiritual about it, yung work ng devil, they tempt us to give up on things that can help other people or can make a difference in other people. 'Di ba? Tama ba? Nat- Natatawa ako dyan kasi you're very consistent. You're again asking the right questions. Kasi, honestly, I came to a point, sabi ko, ayan, sara na natin to. Sakit sa Alam ulo. ko nga nagsasabi ka na nung Ah, ganun before eh. sara na natin to. Sakit sa ulo. But despite of that consideration and inclination, no, we continued praying. Now, Yeah. here comes the grace. Diba? Na may mga tao nagsasabing, ay, wag. And these people are credible people. People that we look up to, 'di ba? In business. So, mapapaisip ka, shit. Ganyan, ganyan. Ang dami namin ginawa. Nag-iba kami, nagsimula, ganyan, ganyan. Sabi ko, sara na to. And buti na lang, talagang nakinig kami doon kasi I'm sure si God yun ang nagpadala noon to tell us na wag. Kasi Yes. sabi mo nga, um, possible, di ba, na yung works ng kabila na sabihin sa'yo, you give up na. Di Oo. ba? Mahirap yan eh. Mahirap. Huwag mo na Yes. pahirapan sarili mo. Oo. Ito na lang. Ah, Gawin mo. Madali lang to. oh, Easy money lang to. yeah. Yeah. So what I'm getting here talaga is really yung making God as our business partner. 'Di ba? So siya yung talagang kapag ka Yeah. dumadaan ka na sa situation that you don't know what to do, talagang, or even hindi ka doon sa situation na yun, every day is a chance for you to consult Him in every decision that you make. Kasi ultimately, siya naman talaga yung nakakaalam kung ano yung best for us. 'Di ba? Yan. Agree. Agree. And there was silence. So yan. Kung wala ka rin kukwento ngayon, meron ka pa ba gusto To be idagdag, honest, Casey? hindi kasi I got distracted dahil yung anak ko gugulo-gulo dito eh. Kaya while listening to you, trying to, sabihin sa kanya na wag because this is recorded. Mamaya lumabas yung mukha niya dito, di ba? Maano tayo tawag Dole. DSWD. Kasi DSWD, Ano bata pala eh. DSWD pala Dole? Oo. Okay, yeah. So, this is an opportunity for you to JC to share to our audience. Ano ba mga gusto mo i-share sa kanila in terms of your business? Gusto mo i-promote or baka may other advocacies ka na gusto mong i-share with them and you wanna invite them? Go ahead. Yeah, we're consistent and true to our purpose na tumulong. So, um, we have a constant
please follow our social media page, Stonehenge Manpower, kasi we constantly post mga job openings. And feel free to send your resumes to us. Kahit na wala, ilagay mo lang yung qualification mo, ano yung nahanap mo. So we will try to match you also sa mga ibang clients namin uh, na qualified ka. Okay, send ko yung resume ko kagad. Sure. Hindi, yeah, it reminds me of yung mga kabataan na tinutulungan ko. Anda, ito lang dagdag ko lang to. So, recently I've been actively interviewing people then for my business to join my team. Ang nakakapagtaka, nagpapa-interview sila, tapos di naman sila show up. Gusto mo pag-usapan natin yan, Just? O baka ibang episodes. Oh, we'll talk about that offline. So, yeah. So, parang you want to give them a chance to have a good life by giving them the opportunity to do a business. But the sa totoo yung sinabi na showing up is 80% o ano yun? Showing up is 80% of on your way to success. Parang something like that, diba? Yung parang gusto mo, gumawa ako ng sarili kong quote. Kung gusto mo nga naman maging successful sa buhay, umpisahan mo Agree. na ang showing up muna. 'Di ba? Kasi Yan. maraming takot na, takot mag-take ng risk. 'Di ba? Yung katulad mo, nasanay ka na, sabi mo nga, nasanay ka na sa corporate life, nag-enjoy ka naman. Nag-take risk ka into doing a business. And it's not easy. Yeah. Because, 'di Hindi ba? talaga, hindi You were talaga. able to experience that all kinds of, and only goes to show that you're a bigger person now because you have a bigger God helping you, no? Tinutulungan ka niya sa lahat, and it He, also he has means, he, he, he has been big all the time. yes, and it only means that you're helping more people. Kasi 'di ba, hindi naman tayo binibigyan ng malaking problema, ibig sabihin, hindi pa tayo nandun sa stage na yon na pinagkakatiwalaan tayo na kaya natin gawin yan. Okay? So, maraming salamat, JC, for being with me Ganon. here. Go. Tapos na. Oo, Marami akong nabitin. gusto kong ikwento. Ang dami pa ba kayo kwento? Magkaroon na lang tayo ng part 2. Part 2 ng interview na to. Because I know how important it is na pag-usapan natin to, yung time with family. I want you to spend time with your family na and take a rest because I know it's a very long day today. And yeah, so reach out to JC if you need support for your business sa Manpower. Also, kung kayo ay naghanap ng trabaho, pwede rin kayong mag-apply. I-send nyo yung resume nyo. Baka si JC na ang matchmaker ninyo, mahanap ang inyong the one in terms of the right career. Do you also do career coaching? Oh no? Do you offer No, that no, no. as a service? So maganda ka No. palang More i-partner ng mga on career coaching o career coaches. more on business siguro consultation, but her Business coaching, consultation. mm, not my core competencies. Okay. Okay, that's it for this episode. Thank you very much for your time, your precious time, JC, and for sharing to us your miracle stories. I'm sure marami tayong na-bless o hindi man tayo marami na-bless. I'm sure meron isa man lang tayong soul na na-bless at makamake tayo ng difference. Malaking bagay na yon because that's ultimately the intention of this show. We want to add value to people by spreading the good news. Maraming fake news, mga hindi magagandang balita na napapanood tayo sa social media. So it's my compelling why to do this show because we want to add value to more people and spread the good news nga. And of course, kung kayo ay business owner and sa tingin ninyo, you need support in terms of marketing your business, kami ni JC ay magkasama sa BNI. So in Business Network International, we can invite you to our next meeting so that
makita nyo yung value that we are enjoying and the benefits that we are reaping sa organization namin. And we hope to help more business owners na very, well, how should I say, purposeful, purpose-driven sa kanilang business, just like what Stonehenge is all about. So thank you very much. Who also wants to help other business people, di ba? Yes. So we have a meeting every Tuesday morning. Just message us if you're interested to know more details. We'll message you about that. And of course, I'm also sharing some good news that I'll be coming up or publishing or releasing my latest book. Hopefully in Wow! October. Yan, abangan nyo yung aking Congratulations! book. Yes, yung aking book na matagal ko nang tinatago sa mundo. Hopefully mailabas ko na siya talaga. So that's my desire na mailabas ko siya on my birthday, no? So for those who don't know, this Unlocking Miracles, nag-umpisa siya during my birthday last year. Nilabas ko siya. So, mag-1 year na ang Unlocking Miracles. No? Wow! So, Happy anniversary! yun ang milestone natin and watch out nyo kung sino yung magiging guest natin sa anniversary. So, yung book ko pala is all about my life story as well and hoping to help people katulad ni JC no, na nag-transition from corporate to business. Yan ang aim ko, na matulungan yung mga na gusto mag-transition so that I can be able to add value to you guys. And then also, alam din ni JC to na I'm part of the Work Less, Earn More Academy. So for those na business owners na overwhelmed, stressed, worried, anxious, hindi nila alam paano i-manage yung time nila, yung kanilang resources, yung time with and then yung energy nila, then it's an opportune time for you to check out the Work Less, Earn More Academy. This is where I have my first course and I hope to add value to you guys in this course. I'll just send the link in the comment section para malaman nyo rin yung details about this. Okay, that's it for this episode. Thank you very much. It has been a very great episode talking to a good friend of mine, JC, at very happy ako na napakilala ko siya sa inyo. Abangan nyo pa yung susunod. Baka parang pwede tayong mag-co-host nito, JC, ah. What you think? Kung game ka, mag-co-host tayo dito Unlocking Miracles for the next season. biglang hand in the heart si JC, baka biglang may mangyari. Kanina grateful eh, di ba? Grateful yun, parang Bigla naninikip ka na yung kinabahan. So my invitation We'll to pray for that. everyone. We'll pray for that. Yes, let's pray for that, of course. And yan, wish ko nga sana magkaroon na tayo ng studio where we can do this live, no? Nice. So that we can talagang full production kasi alam mo naman, production. Production person ako dati, no? So yeah, dami nating no, advertisement. That's it for tonight. Let's continue to unlock more miracles in our lives and be a blessing to more people. Cheers and see you in the next one. Bye!